again, na magsarado ang PhilHealth na and kakamali ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Ang PhilHealth po ay question bakit sa dami-dami ng pera nila, 'di ba? Ang laki pa rin ng contribution at hindi pa rin nagbabago ang pagkaltas at sistema ng pagkaltas sa mga nangangailangan dito. Bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital, hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong ma-program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. Hindi rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yan totoo. Ang gusto lamang po ng kamera, kasama po ang Senado, ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. Question po ang PhilHealth bakit po ang taas pa rin ng kanilang mga contribution na hinihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi di ba nagrereklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Again, nadadamay na naman ang tingog, nabiblame na naman ang mga walang alam at siyempre, nauuna kasi kayo sa takot kahit hindi nyo naman inalam yung sitwasyon. Uulitin ko, ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang ating pong premier insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero, hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. May matatanggap pa rin sila to operate the agency in general. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So it doesn't mean again na magsasarado ang PhilHealth, na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi epektibo ang serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Question pa nga ang hindi paggamit ng PhilHealth sa pondo nila ng mismong si Senator Bongo. Tinanong niya kung bakit ganito ang nangyayari at hindi nila ginagastos kahit alam naman nila na meron ito. Ang hindi paggastos ng pondo ng PhilHealth ay yun ang nangangahulugan kung bakit hindi pa rin bumababa kahit may batas na ang contributions ng mga tao sa PhilHealth. Hindi rin po nagbabago ang pagkakaltas, depende sa sakit po ninyo pagpasok niyo sa ospital dahil hindi rin ito binago ng PhilHealth at PhilHealth lang po ang pwedeng magbago nito dahil sila naman po ang insurance provider. Kaya sa lahat po ng mga tao na naghohoramentado sa Facebook ko, nagme-message at napunta na naman sa amin ang blame at sinabi na naman na tinanggal namin ang pondo, hindi ho. Dahil hindi naman ho pondo o budget ang tinanggal kundi subsidy. Hindi po talaga mauubusan ng budget ang PhilHealth dahil kinakaltasan pa rin naman tayong lahat. Kasama ako.
Kasi kahit man volunteer ako, I still pay yung kailangan kong bayaran to keep my PhilHealth alive kasi may beneficiary ako, which is Tony. Kaya sana bago kayo mag-orimentado, kalma. Intindihin muna ang proseso ng gobyerno. Di porket may away, lahat na lang i-associate doon. Masisistress ka na wala namang rason. Hindi kinakawawa ang PhilHealth. In fact, dapat kayo nga ang nagsasabi sa PhilHealth na gastusin na nila ang 600 billion nila na pondo para mapababa ang kontribusyon ng pangkaraniwang tao at marami silang matulungan at yung reimbursements ay magiging mas mabilis para mas epektibo din ang serbisyo nila sa iba't ibang nangangailangan dito. At sa mga nagsasabi na kawawa ang PhilHealth at pag nawala ang PhilHealth wala na, hindi rin ito totoo dahil again, uulitin ko, may DOH pa po na MAIP at meron pa rin pong financial assistance na makukuha po natin sa DSWD. Kaya nga ba lagi kong sinasabi na pag kayo inuunan nyo yung galit nyo instead of intindihin nyo ang mga bagay-bagay, di sana hindi kayo na-stress. Kasi wala rin namang humpay ang stress nyo kung dapat ang sinasabi nyo ay dapat talaga tanggalan ng subsidy dahil may pondo sila. May 600 billion sila. So anong gagawin sa 600 billion na yan? Ipagde-decorate sa opisina nila? Kaya dapat ang ginagawa natin, we are calling on to PhilHealth to properly manage their funds, to be able to babaan ang mga contributions, which is may law na naipasa nito na 3.25% starting 2025, ibababa doon sa premiums na binabayad ng pangkaraniwang tao. Kasi uulitin ko, hindi naman ho ayuda program ang PhilHealth. Ito po ay isang insurance provider and the premier insurance provider of our country. Alright? Kasi ang budget naman po na galing sa PhilHealth ay galing din naman ho yan sa mga contributions na kinakaltas po sa atin. So it doesn't mean again na magsasarado ang PhilHealth, na magko-contribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Hindi ho. Kasi wala naman hong transfer of funds. Wala naman pong kinuha dito at nilagay dito. That is not true. Yan lang po ang... Elisan Fernando, yung kudak-kudak ka kanina sa TikTok post mo, nasabi mo yung sentiment mo na yung PhilHealth Fund ay itinatransfer sa iba, pinukuha. Hindi po fund ang pinag-uusapan, subsidy. Inalisan ng subsidiya ang PhilHealth kasi meron pa itong 600 billion na pondo na hindi nagagalaw. Elisan Fernando, kudak-kudak. Itong hirap Elisan Fernando yung ingay ng bunganga niya, parang Armalite. Pero yung laman ng utak niya, munggo lang naman, gamunggo. Puro munggo ba? Yung aliit-liit ng utak niya, yung pinagsasabi niya walang laman. Walang laman. Ito, basahin ko kay ChatGPT yung mga pinagsasabi niya, ha. Ang sabi, tinanong ko kay ChatGPT kung ano yung sentimiento ni Elisan Fernando. Sabi ko dito, he said more about PhilHealth. What are his sentiment on PhilHealth? Sabi, in his TikTok post, Elisan Fernando expressed strong frustration and dissatisfaction with PhilHealth. He criticized the healthcare system for its inefficiencies and the difficulties people face when trying to avail of benefits. He shared his own personal experience where he faced delay and complication while dealing with PhilHealth, which led to his negative sentiment toward the agency. So ito yung mga pinagsasabi ni Elisan Fernando. Kasi tinanong ko kay ito yung tanong ko kay ChatGPT. He said, sabi ko dito, Elisan Fernando post on TikTok about PhilHealth. Sabi ko ganon. Tapos, he said more about PhilHealth. What are his sentiment on his PhilHealth? So, ito yung tanong ni ChatGPT. In his TikTok post, Elisan Fernando expressed strong frustration and dissatisfaction with PhilHealth. He criticized the healthcare system for its inefficiencies
and the difficulties people face when trying to avail of benefits. He shared his own personal experience where he faced delays and complications while dealing with PhilHealth, which led to his negative sentiment toward the agency. His post convey a sense of anger and disappointment about how PhilHealth handles claims and provides services. Any use of humor and sarcasm was intended to highlight the widespread issues with the system, resonating with many Filipinos who have encountered similar problems such as long processing times, unclear procedure, and unresolved claim. Overall, Edison Fernando's sentiment reflect a broader frustration with PhilHealth, urging for reforms and improvement in the system to make it more efficient and accessible for the public. He said that PBBM get the fund of PhilHealth. In his TikTok post, Edison Fernando made a bold statement suggesting that PBBM had taken funds from PhilHealth. O, di ba? Sinabi niya na kumukuha ng funds si PBBM sa PhilHealth. He insinuated that the government under Marcos leadership might be mismanaging or even redirecting the fund meant for public health service. O, di ibig sabihin, mismanaging and redirecting the fund meant for public health service. O, di, ano yung, saan nyo bakit nagkakaroon ng mismanagement at tapos nagkakaroon na redirecting? Ibig nyo sabihin, nilalabas yung pondo ng PhilHealth? This claim stirred significant attention. O, di nagkaroon tuloy ng kaguluhan sa PhilHealth. Kasi yung maling maling pagsasalita niya o pagbabalita niya gawa nga ng kanyang propaganda ng China to si Edison Fernando. Ang liit-liit ng utak gamunggo. Alam niyo kung mga pinagsasabi niya, walang sense, walang laman. O kita mo, he insinuated that the government under Marcos leadership might be mismanaging or even redirecting the fund meant for public health service. O ibig sabihin, kinukuha niya. This claim stirred significant attention at it was seen as an accusation. Inaakusahan niya of corruption or improper handling of fund within PhilHealth. So, ibig sabihin, inaakusahan niya si PBBM ng mismanagement at saka corruption or improper handling, which has already been a subject of scrutiny due to previous scandals. Ellie's sentiment reflect a deep frustration with the government handling of PhilHealth, especially regarding how public funds are used. His post using humor and sarcasm served to highlight what he view as mismanagement or potential misuse of resources that should be going toward improving healthcare services for Filipinos. Di ibig sabihin, it is important to note that such claim, if not substantiated, can contribute to public discontent and distrust in government institutions, so they should be taken cautiously unless verified by official investigation. So yung mga pinagsasabi, yung mga pinagkukudak yan ni Edison Fernando, propaganda ng China, yung parang ginagalit niya, yung nagtatanim siya ng galit sa puso at isipan ng Pilipino para magalit kay PBBM. Na kasi yung mga inaakusahan niya si PBBM na na corrupt daw at kinukuha yung pondo ng PhilHealth, na minimismanage ni PBBM yung mga agency o kinukurap ni PBBM yung mga agency, ginagamit sa pansariling interest, which is hindi naman totoo. Kaya yung mga pinagsasabi ni Ellie San Fernando, huwag kayo maniwala dyan. Kasi puro puro propaganda ng China, yung nililigaw niya ang isip ng tao para magalit kay PBBM. O di ibig sabihin itong si Edison Fernando, tuta to ng China. Tao to ng China, maka Duterte tong si Edison Fernando. Yung mga pinagkukudak niya, nag-iiwan ng palaisipan sa tao na magalit kay PBBM. Hindi totoo ang pinagsasabi nito, puro kasinungalingan. Alam niyo naman ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw yan.
Puro kasinungalingan ang pinagsasabi ni Eli San Fernando. Kaya wag kayong maniniwala diyan. Diyos ko. Kita niyo ang bilis ng bunganga niya, mas mabilis pa sa bunganga ng babae kung magsalita. Parang Armalite, parang tatatatat. Ganun. Kaya wag kayong maniniwala. Ito sinasabi na nga nito ni Miss itong babae, and ito si Miss Miss Makita. Ayan, basta ano siya. Yan. Maniwala kayo dyan kasi taga PhilHealth yan. Okay? Gusto nilang sabihin para mag-fit ulit sa narrative nila. Tulad lang din yan sa paninira nila sa memorandum between Timo, BBP, and PhilHealth. Kaya ang weird, no? Galit na galit kayo na kunwari, kinakawawa ang PhilHealth, pero paano na lang nga yung 600 billion? Uulit-ulitin ko talaga to at pag-uusapan ko talaga to at mahinahon talaga ako dahil ito naman yung totoo. Magalit kayo, mag-worry kayo kung totoo talagang tinanggalan at hindi na talaga magfa-function. Kaso, they are just being encouraged to fix their system. They are being investigated dahil despite how much they have, they still choose to charge premium. They are hoarding money. The government is losing money because of inflation dahil hindi nila ginagamit ang pondo nila. Kaya sana maliwanag ito because I am explaining it as... Ayan Eli San Fernando. Kasi yung sinasabi niya na kinukuha daw ni PBBM yung pondo ng PhilHealth. 'Di ba? Na inaano daw niya yung pondo, kinukuha kaya yung PhilHealth parang kinakawawa ang PhilHealth, parang lantang gulay ang PhilHealth. Pero sa totoo lang, ang PhilHealth, Eli San Fernando ay nag-hoarding ng pera. Yung 600 million na pondo ng PhilHealth, hindi ginagalaw, hindi ini-spend ng PhilHealth, pero patuloy silang humihingi ng premium. Pinagbabayad pa rin nila ang mga tao ng PhilHealth. Pero yung pondo nila, hindi nila ginagalaw. Anong ibig sabihin? Iniipon lang nila yung mga hinihingi nila sa tao. Iniipon nila ng lumaki hanggang ngayon nga 600 billion na ang pera ng PhilHealth. Kaya ipinapatigil na yung konting pinapasubsidy, inaalisan ng subsidiya ang PhilHealth kasi ang laki ng pondo. So ang gusto naman mangyari ng mga tao, ang hinihiling ng mga tao imbestigahan ng PhilHealth. Bakit ayaw gastusin ang 600 billion na pondo? 'Di ba? Tapos bakit singil ng singil? Tapos bakit yung pondo na 600 billion naho-hoard nila? Hino-hoarding, ibig sabihin tinatago, iniipon. Nandun lang sa kanila. Bakit nakapondo lang doon, hindi ginagalaw? Para saan ba yung pondo na yan na 600 billion? May pinaglalaanan ba ang PhilHealth? Bakit di niya ginagalaw yung pondo niya? Tsaka bakit singil ng singil si PhilHealth na ganun pa rin kalaki na premium? Patuloy pa rin siya sumisingil ng PhilHealth contribution. Ganong 600 billion na nga ang pera niya. Bakit hindi niya pa rin binabawasan? Dapat maliit na lang ang hinihingi niyang singil. Kasi malaki na nga yung PhilHealth pondo. 600 billion. Ibig sabihin, ang inalisan lang o sinabsiday lang ang PhilHealth para maimbestigasyon. Bakit hindi ginagastos yung 600 billion na pondo at tapos patuloy sa paniningil at ganun pa rin hindi binabawasan yung sinisingil sa mga tao? Hindi kinukuha ni PBBM ang pondo ng PhilHealth, hindi kinakawawa ang PhilHealth, Eli San Fernando, kasi dyan sa pananalita mo parang kinawawa na. Slowly as possible and in Tagalog para mas marami ang mas makakaintindi. Kaya again, hindi kinakawawa ang PhilHealth. Hindi ito magsasara. Hindi rin totoo na tinanggalan ito ng buong buo dahil binigyan pa rin sila ng pang-operational expenses nila. At ang pondo naman nila ay galing naman sa ating mga kontribusyon na hindi rin hihinto. Ang kailangan lamang dito ay ayusin ng PhilHealth ang kanilang sistema sa loob para mas maganda ang kanilang paninerbisyo sa pangkaraniwang Pilipino. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Uminom ng tubig at makinig ulit sa video na ito. Rinse and repeat. Ingat! Mwah! Comment, kakabalik ko lang. Okay? Naintindihan nyo Hindi kinakawawa ang PhilHealth na katulad ng sinasabi ni Eli San Fernando Huwag kayo maniniwala dyan kasi puro hangin lang yung sinasabi niya, yung kinukudak niya, puro hangin.
Puro hangin. Kudak, kudak, kudak. Walang laman.